Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Samuel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Guimaras. Minsan may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaakalang magaganap. Gaya na lang ng dalawang magkalabang naging magkakampi upang talunin ang isang kalaban. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter. Naninirahan sa isang bayan sa probinsya ng Guimaras itong si Samuel. Binata, nag-iisang lalaki sa apat na magkakapatid. Kaya ito na ang naging katuwang ng ama sa paghahanap buhay. Nagtatrabaho bilang butsyero o matador sa palengke ang ama ni Kamando. Tinalikuran ang dating buhay bilang rebelde. Nagbalik loob sa pamahalaan at para makapagsimula sa bagong buhay, binigyan ito ng kaperasong lupang sakahan. Ngunit kalaunan napilitan din silang umalis sa lugar dahil sa panguusig ng mga kababaryo. Natatakot ang mga ito dahil na din sa naging nakaraan ni Kamando. Sa halip na patulan ang mga mapanghusgang kanayon, pinili na lang nito na ilayo sa gulo ang pamilya. Napadpad sila sa sentro ng probinsya. Nung una ay nahirapang makiangkop ang mag-anak dahil wala silang mahanap na maayos na tirahan. Naranasan nilang matulog sa gilid ng daan, sa loob ng kawayanan, na tanging sa pinsaygaan ay mga dahon ng saging at dayami. Nahirapan din sa paghahanap ng trabaho si Kamando dahil wala itong ibang alam gawin, maliban sa pagsasaka at pagkatay ng baka at baboy. Dahil malapit sa dalampasigan, sinubukan ito na sumama sa bangkang pangisda. Ngunit sadyang hindi para sa kanya ang trabaho sa karagatan. Sa pagtagal ng panahon, may mga nakilala din ito sa lugar. Isa sa mga naging malapit na kaibigan ay si Javier. Ipinakilala nito si Kamando sa may-ari ng pinagtatrabahuang katayan at hindi naman napaya si Javier dahil mahusay itong magkatay. Hanga talaga sa'yo si boss. Mantakin mo. Nagagawa mong tapusin yung 4 na baka sa isang gabi lang. Mag-isa ka lang ha. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kabilis at ganyang kalinis magkatay. Saan mo ba natutunan yan, Mando? Wika ni Javier. Ito lang kasi yung alam kong trabaho doon sa pinanggalingan naming bayan eh. Simula bata ako, ito na ang nakagisnan kaya nasanay na lang siguro. Tugon ni Mando. Basta para sa akin, hindi talaga pangkaraniwan yung bilis mo. Hindi ka pa madaling mapagod. Siguro may anting-anting ka ano? Ano bang sinasabi mo? Wala akong ganun, Javier. Halika na nga. Maglinis na tayo. Maya-maya dadali na sa pamilihan tumakarne. Pag-uusap ng dalawa. Mabilis na iniwas ni Kamando ang usapan dahil ayaw niyang malaman ng kaibigan ang totoong pagkatao. Lingid sa kalaman ng lahat na totoong may taglay itong bertud. Isang uri ng mutya na nagbibigay sa kanya ng lakas at bilis sa pagkilos. Maliban pa dito, ang kasanayan ng Ginoong pumatay dahil na din sa iniwan nitong buhay. Maliban sa mga sundalong nakakalaban, madalas din silang magkaroon ng inkwentro sa mga nilalang na naninirahan doon sa gubat. Naging mapayapa ang pamumuhay nila Kamando sa bayang iyon. Inakala nito na lubusan ng matatahimik ang pamilya, ngunit tila sinusundan siya ng panganib. Isang hapon, habang nagpapasok ng mga kakataying hayop, napansin nito ang dalawang kasama na nagbubulungan. Nakatingin sa kanya ang mga ito. Alam na ni Kamando na siya ang pinag-uusapan dahil nang lapitan niya ang mga kasama ay nagsipag-alisan. Hindi na gaanong pinansin ng Ginoo ang mga nangyayari. Ngunit kinagabihan,
Mag-isang nag-aayos ng mga gamit sa katayan si Kamando nang bigla siyang atakihin ng dalawang kasama. Alam ng Ginoo na wala siyang ginagawang masama, kaya dinepensa nito ang sarili gamit ang itak. Pinagtataga si Kamando na makasama, ngunit mabilis niya itong nailagan. Teka sandali lang, ano bang kasalanan ko sa inyo? Magkakasama tayo dito. Wika ni Kamando. Dahil nagtataka ito kung ano ang dahilan ng pananalakay na makasama. Masyado kang pasikat kay amo. Mas nauna kami sa'yo dito at ayaw namin ang nasasapawan. Pasensya na kung sa palagay ninyo nasasapawan ko kayo. Pero hindi yan ang intensyon ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Magulos dili kayo. Pag-usapan na lang natin to. Wika ni Mando. Ngunit hindi nakikinig ang mga kasamahan. Muling umatake ang mga ito. Walang magawa ang Ginoo kung hindi ang lumaban. Dinampot nito ang kahoy na nakasandal sa gilid para gamiting panangga. Pinagpapalo ang dalawang kasama, dahilan para mawalan ng malay at itali sa isang sulok. Matapos ay pinunta ng amo upang sabihin ang nangyari. Anong sinabi mo? Sinugod ka nila Badong? Talaga namang hindi nakikinig sa akin ng taong yan. Ay pasensya ka naman do ha. Nasaan sila ngayon? Naroon po sa katayan. Ginapos ko muna. Baka kasi magwala pag nagkamalay eh. Ganun ba? Sige sandali lang ha. Tatawag ako ng pulis. Dapat makulong yung dalawa na yan eh. Kamuntikan ka na nilang patayin ah. Naku Manong, wag na po. Hindi naman kailangan at isa pa. May mga anak din silang pinapakain. Kaya kung makukulong ang dalawang yun, sino magsusustento sa mga anak nila? Kung sa bagay, tama ka nga naman. O siya, ano gusto mong gawin sa kanila? Hayaan mo na lang sila Manong. Kawawa naman kung mawawalan sila ng trabaho. Pero sa nangyari, siguradong maghahanap ng paraan ng mga yon na gumante. Alam ko po. Pero ako nang bahalang umiwas. O sige, ikaw ang bahala, pero mag-iingat ka. Ayoko may mapahamak sa inyo doon. Walang problema Manong. Sige po. Kailangan ko na magpakulo ng tubig maghahating gabi na eh. Matapos makipag-usap, umuwi na si Mando upang kunin ang mga kagamitan sa pagkakatay. Sinundo din ito si Samuel para makatulong. Pagdating sa katayan, nagpapaningas ng apoy ang binata para magpakulo ng tubig. Ilang baka po ba ang kakatayin natin, Tay? Mukhang napaaga ang gising niyo sa akin ah. 2 baka lang ang kakatayin ngayong gabi. Pero marami-rami ang baboy. Kaya maaga ako nagsimula para makatulong sa mga kasama natin mamaya. Kung sa bagay, ang babagal pa namang kumilos sa mga kasama mo. At saka, anong nangyari dun sa dalawang yon? Bakit parang nasobrahan sa kalasingan? Tanong ni Samuel habang itinuturo ang dalawang kalalakihan na walang malay. Kinalagan ito ni Kamando at inhiga sa mesa. Napasobra nga sila ng inom. Hindi na nakauwi sa kanika nilang mga bahay. Hayaan mo na sila. Ano, kumukulo na ba ang tubig? O Tay, kanina pa po. Sisimulan ko na ba ang pagkakatay? O Samuel, para mabilis tayong matapos. Sa pag-uusap ng mag-ama, masayang nagtatrabaho ang mga ito nang dumating si Javier at ilan sa kanilang mga kasama. Sinimulan na ng mga ito ang pagkatay sa mga baboy. Aba naman, kakarating pa lang namin. May katay ka ng baka? Ayos ka talaga. Mukhang hindi lang yata mga baka ang napalo mo kagabi ah. Anong ginawa nila Badong? Sinalakay nila ako eh, kaya yan pinatulog ko muna. Para maimasmasan sa kalasingan. Noon pa man talagang malaki na ang inggit sa'yo ng dalawang yan. Ay naku, mga walang magawa. Dati nang baguhan pa lang ako dito. Ganyan din ang ginawa nila sa akin. Pero hindi ko pinatulan, kaya nagsawa din sila eh. Ewan ko ba Javier, wala naman akong ginagawa sa kanila. Pero yan mo na.
Kinausap ko na din si Mang Nicolas tungkol dito. Siya na daw ang bahalang makipag-usap sa mga yan. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali lang natapos na ni Kamando ang 2 baka. Sakto namang nagising si Badong. Pupungas-pungas pa itong bumangon. Ngunit nang makita si Kamando na naghahasa ng itak, dali-daling kumaripas palabas ang 2. Naku, grabe ang takot sa'yo, Mando. Ano ba kasing ginawa mo sa kanila? Wala nga. Kaya mo na mga yan, tara. Tulungan mo na lang kami ni Samuel na buhatin to mga lamang loob papunta dun sa kawa nang mabanlawan ng maayos at malinis. Ay naku, may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo, Mando. Ano yun? May mga kamag-anak na aswang sina Badong eh. Sigurado magsusumbong ang mga yun. Hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti. Huwag ka masyadong nagpapaniwala sa mga gano'n na Bier. Ang laki-laki mong tao, naniniwala ka sa aswang. Totoo nga ang sinasabi ko, Mando. Marami na silang nakaatraso eh. Karamihan sa mga pumatol sa kanila, hindi na nakita sa bayang to. Eh baka naman umalis na para makaiwas sa gulo. Hindi rin, Mando eh. Ang ilan sa kanila nakitang patay sa loob ng gubat. Wasak yung katawan na parang nilapa ng malaking hayop. Kaya matapang ang mga yan eh. Dahil sa kamag-anak nilang aswang. Binabalaan lang kita ha. Dahil baka matulad ka sa mga naging katraso nila. Hindi na sumagot si Mando. Sa halip ay pinagpatuloy nito ang paglilinis sa mga lamang loob. Naalala nito ang mga naging inkwentro ng panahon na nasa kilusan pa ang Ginoo. Bilang rebelde, hindi namamalagi sa iisang lugar ang kanyang pangkat. Nagpapalipat-lipat ang mga ito ng lugar at dahil sa ganitong gawa, hindi maiwasang makapasok sila sa hindi kilalang teritoryo. Kung sakali mang totoo ang sinasabi mo, Bier, handa naman ako eh. Bahala ka basta ako. Binalaan na kita ha. Sana lang walang mangyaring masama sa mag-ina mo. Huwag ka masyadong mag-alala, Javier. Kaya aswang o tao man sila, may sapat akong kahandaan para harapin sila sa isang laban. Ayos ah. Parang totoo ah. O siya, tapos mo na ba yung mga bagat at ayami na? Isasabay ko na sa paghati ng mga karne sa palengke. Nga pala, Mando ah, pista na sa susunod na linggo. Mukhang marami na naman ang kakatayin natin ito. Oo nga pala no. Pero ayos lang. Hindi naman masyadong abala ang linggong to eh. Kaya makakabawi pa ako ng lakas. Matapos ang lahat ng gawain sa katayan, nagpa siyang umuwi sina Samuel kasama si Kamando para magpahinga. Habang nasa daan, hindi maiwasang tanungin ni Samuel ang ama tungkol sa nangyari. Bakit parang takot na takot yung dalawa sa itay? Anong nangyari? Binigyan ko lang sila ng aral na hindi nila makakalimutan. Masyado kasi silang namimihasa eh. Kung sa bagay, siga din kasi sa palengke yung mga yun eh. Akala mo naman kung sino. Biglang napahinto sa pagsasalita si Samuel dahil may 2 lalaking nakaharang sa kanilang daraanan. Magandang umaga sa inyo. Maaari ko bang malaman kung saan ang daanan papunta sa palengke? Tanong ng isa sa mga kalalakian. Alam ni Mando na hindi pangkaraniwang tao ang mga ito. Ramdam niya ang napakalakas na negatibong enerhiya mula sa mga ito. Diretso lang mula sa pinanggalingan namin. Yan ang daanan papunta sa palengke. Mga 5 minutong paglalakad mula dito. Maraming salamat. Isang bagay pa. May kilala ba kayong Nicolas? Hindi sigurado si Kamando kung ang hinahanap ng mga ito ay ang kanyang amo o ibang tao, kaya pinili niyang huwag magsalita. Si Mang Nicolas po ba? Alam ko hindi naman sa palengke nakatira yung matandang yun oh. Doon siya sa bandang kawayan.
Nakahinga ng maluwag si Kamando dahil ang buong akala nito, ituturo ng binata ang totoong daan papunta sa bahay ni Mang Nicolas. Kaagad ding nagpatuloy sa paglalakad ang dalawang kalalakihan. Magaling Samuel ah. Akala ko sasabihin mo sa kanila ang totoo eh. Hindi ko ipagkakanulo si Mang Nicolas, no? Tara tay, inaantok na ako eh. Wika ni Samuel. Ngunit parang wala sa wisyo ang ama. Dahil nakatitig lang ito sa dalawang kalalakihan. Tinapik ng binata ang braso nito para makuha ang atensyon. Oo. Masarap ang nilutong suman ng nanay mo. Kaya tara, umuwi na tayo. Suman. Napansin ko tay wala ka sa wisyo. Ano ba nangyayari? Wala naman. Napagod lang siguro ako. Hindi sinabi ni Kamando kay Samuel ang naobserbahan sa dalawang lalaki. Pero malaki ang epekto ng nakaraang trahedya sa binata. Pagdating sa tahanan, diretso sa silid si Samuel, habang si Kamando naman, kinausap ang asawa. Inakala nitong natulog na ang binata, ngunit lingid sa kalaman ng Ginoo, narinig ni Samuel ang lahat. Mga walang yang aswang. Ang akala ko tatantanan nila tayo eh. Matapos nating umalis sa lugar na yon. Pero mukhang sinundan tayo ng kamalasan. Anong ibig mong sabihin, Mando? Nandito sila? Tanong ni Aling Hilda. Hindi ako sigurado kung mula sa parehong angka ng mga aswang na ito. Pero mukhang mahaharap na naman tayo sa isang gulo na may kinalaman sa kanila. Kung ganun, ano pang inaantay natin? Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na iwasan natin ang mga aswang? Umalis na tayo dito, Mando. Ayoko nang malagay uli sa peligro ang buhay ng mga anak mo. Yan din ang iniisip ko. Pero saan naman tayo pupunta, Hilda? Wala akong ibang kilala sa probinsyang ito. At kung sakaling mapunta man tayo sa ibang bayan, panibagong pakikisalamuha at pakikibagay na naman ang gagawin natin. Hindi na tayo aalis, Nay. Sawa na ako sa pagtakas eh. Siguro oras na para labanan natin sila. Nagulat ang mag-asawa nang marinig ang boses ni Samuel. Hindi akalain ng mga ito na nakikinig ang binata sa kanilang usapan. Kanina ka pa ba dyan, Samuel? Hindi ba sinabi ko sa'yo na masamang makinig sa usapan ng matatanda? Galit na tumayo si Kamando. Nilapitan si Samuel, sabay hatak ng kwelyo nito. Oo, masamang makinig at makisabat sa usapan ng matatanda. Ngunit hindi naman siguro masama kung magbibigay ako ng opinyon. Isa pa, may edad na din po ko, Tay. Hindi na ako yung dating matatakutin na bata. Naiintindihan ko na mga nangyayari. Kaya nga kita tinatanong kanina kung bakit wala ka sa wisyo eh. Alam kong may nakita ka sa mga taong nakasalubong natin. Binitawan ng Ginoo ang kwelyo ng damit ni Samuel at nagsalita. Tama ka. Hindi ka na nga bata. Pasensya na, Samuel. Natatakot lang ako sa posibleng mangyari, lalong-lalo na sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa ng mga aswang na yon. At kung may kinakatakutan man ako, siguro yon ang oras na kamuntikan kang mamatay sa kamay nila. Wala pa akong buwang nun, Tay. Hindi ko pa alam ang gagawin ko pero ngayong nasa wastong gulang na ako, hindi po ako papayag na patuloy lang tayong tatakas. Madaling sabihin na lalaban tayo, Samuel. Pero hindi mo alam kung ano ang kakayahan ng mga aswang na makakarap natin. Pagpapakamatay ang gagawin mo kung sakaling sasagupain mo sila ng walang paghahanda. Kaya nga nandito na tayo, Tay, di ba? Alam ko ang kakayahan mo. Hindi ka kinikilalang berdugo ng mga rebelde kung hindi ka malakas. Alam kong hindi pang karaniwang tao ang tatay ko. Naniniwala ako sa lakas mo. Masyado akong nabaon sa nakaraan. Inakala ko na bata pa rin kayo magkakapatid.
Pero heto ka ngayon. Binatang binata na. Sige, kung yan ang gusto mo, lalaban tayo. Hindi na tayo tatakbo. Pag-uusap ng mag-ama. Ngunit tutol si Aling Hilda sa gustong mangyari ng mga ito. Anong sinasabi mo, Samuel? Magtigil ka sa kalokohan mong bata ka, ha? At ikaw naman, Mando. Huwag mong kukonsinti ng pagiging basagulero ng anak mo. Nilapitan ni Mando ang asawa. Hinawakan sa balikat. Hindi masamang makipagbasag ulo kung alam mo na para sa kabutihan ang gagawin mo. Huwag ka masyadong mag-alala. Sa ganitong paraan magagamit ng panganay mo ang tapang sa tamang lugar at pagkakataon. Napabuntong hininga na lang si Aling Hilda. Napagtanto ng ginang na tama ang sinasabi ni Kamando. Bahala kayong mag-ama. Basta mag-iingat kayo. At Mando, sa oras na umuwi ang anak mo na may galos o pasa, ikaw ang mananagot sa akin. Ano ka ba naman, Nay? Hindi na po ako 7 taong gulang. Kaya ko na ang sarili ko. Matapos ang pag-uusap ng mag-anak, nagpahinga sandali si Mando at Samuel. Kinahapunan, nagpunta ang dalawa sa bahay ni Mang Nicolas upang kunin ang sweldo nila para sa linggong iyon. Maganda ang benta natin ngayong araw Iba ka talaga magtrabaho, Mando. Gusto ng mga parokyano ang pagkatay mo ng baka. Malinis ang mga hiwa. Kaya heto, may kaunting dagdag ang sweldo nyo. Naku Manong, salamat po. Pero hindi naman na kailangan. Hindi, Mando. Nararapat lang na dagdagan ko ang sweldo mo. Biruin mo, nagagawa mo mag-isang trabaho ng 2 katao. Napakahirap doon. Salamat po Manong ha. Sige po, pupunta na kami sa Katayan. Sandali lang, Mando. Wala naman tayong katay sa susunod na linggo dahil pista sa bayan. Pwede bang ikaw na lang ang mag-asikaso ng lilitsuning baka dito sa bahay? Isama mo na din si Hilda at mga anak mong babae. Kakailanganin ko din kasi ng katulong sa kusina. Ako nang bahala sa kanila. Sige po Manong, sasabihan ko si Hilda. Siguradong matutuwa yun. Habang nag-uusap ang dalawang nakakatanda, napansin ni Samuel si Badong, nakatitig ng masama sa ama. Matapos makipag-usap ay umalis na ang dalawa. Saka pa lamang sinabi ni Samuel kay Kamando ang nakita. Ang sama ng tingin sa'yo ni Badong Taya. Parang kakainin ka ng buhay. Hayaan mo sila. Hindi gagawa ng kalokohan ng mga yan. Alam nilang may kalalagyan sila kung sakali. Kung sa bagay, hindi pa ba sila nadadala sa ginawa mo nung nakaraang gabi? Ay naku, tigilan mo na nga yan Samuel, halika na. Ihanda mo na yung mga panggatong. Magpakulo ka ng tubig. Kukunin ko lang ang kakatayin nating baka. Habang nagsisibak na mga kahoy na panggatong, nakita ni Samuel na sinundan ni Badong at ng isa pang hindi kilalang lalaki ang ama. Iniwan nito ang ginagawa. Bitbit ang kutsilyong pangkatay ni Kamando at sinundan si Badong. Marahang naglalakad ang binata habang inoobserbahan ang dalawang lalaki. Papasok na sa kulungan ng mga baka para silibin si Kamando. Matapos ay sumenyas ito sa kasama at tuloy-tuloy na pumasok. Maya-maya ay nakarinig na ng kalabog si Samuel, kaya dali-dali itong tumakbo papasok ng kwadra. Ngunit hinarang siya ni Badong. Isang malakas sa suntok ang binigay nito kay Samuel. Mabuti na lang at napaka-alerto ng binata. Mabilis niyang nailagan ang atake. Tinignan nito si Kamando na noon ay nakikipagbuno sa kasama ni Badong. Nang maitulak ng ama ang kalaban, kinuha ng binata ang pagkakataon para maihagis ang dalang kutsilyo. Matapos ay hinarap ni Samuel si Badong. Hindi ka pa rin ba nadadala sa nangyari nung nakaraang gabi? Sige lang, magyabang ka. Mamaya makikita mo kung paano katayin ang kasama kong tatay mo.
Wika ni Badong. Malabong mangyari ang sinasabi mo. Mukhang ikaw ang mapapahamak ngayong gabi. Hindi mo kilala ang tatay ko. Pinagbigyan ka lang niya nung una. Dapat nga pinasalamatan mong buhay ka pa ngayon eh. Biglang napasigaw ang kasama ni Badong. Nang lingunin niya ito, nakitang hawak-hawak ni Kamando sa leeg ang lalaki habang nakatutok ang kutsilyong pangkatay sa dibdib nito. Alam mo, Badong, hindi ka na dapat bumalik pa eh. Nananahimik ako. Pinagbigyan na kita sa unang pagkakataon. Pero heto ka na naman. Nagsama ka pa ng aswang. Sa palagay mo, makakaligtas pa tong kasama mo? Nanlaki ang mga mata ni Samuel sa sinabi ng ama. Nang tignan ang hawak na lalaki, napansin ng binata na nanlilisik ang mga mata. Bumabaon sa braso ni Kamando ang kuko nito. Ilang ulit na sinaksak ni Kamando ang lalaki sa dibdib. Binitawan nito. Hinawakan sa buhok sabay gilit ng leeg. Napatra si Badong nang makitang naglulupasay sa lupa ang kasamang aswang habang pilit na hinahabol ang hininga hanggang sa tuluyan itong mamatay. Anong ginawa niyo sa pinsan ko? At ikaw sino ka? Paano mong natalo ang isang aswang? Hindi mo na kailangan malaman. Umalis ka na dito at wag nang magpapakita pa kung ayaw mong matulad sa aswang na ito. Dali-daling tumakbo si Badong palayo sa lugar. Nakita naman ito ni Mang Nicolas, kaya pinuntahan ng matanda ang mag-ama. Anong nangyari dito? Sus Mar Josep, bakit may patay dito? Sino ang taong yan? Nagulat ang matanda nang makita ang nakahandusay na katawan ng lalaking kasama ni Badong. Nilapitan nito ni Samuel at pinakalma. Sandali lang po, Mang Nicolas. Hayaan niyong ipaliwanag ko ang nangyari. Sinugod nila Badong si tatay kasama ang lalaking yan. Tinangka siyang patayin, pero nanlaban kami, kaya aksidente siyang nasaksak ni tatay. Hindi mo na kailangan magsinungaling, Samuel. Mang Nicolas, pasensya na po sa kaguluhan. Ngunit hindi po tao ang isang to. Halipo kayo nang maipakita ko ang sinasabi ko. Wika ni Mando. Itinali nito ang kamay at paa ng nakalaban dahil alam niyang anumang oras ay muli itong mabubuhay. Nilapitan ni Mang Nicolas ang bangkay. Binaliktad ito ni Kamando para makita ng matanda ang mga sugat. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil nakita nitong unti-unting naghihilom ang mga tama ng saksak sa dibdib, pati na rin sa leeg ng lalaki. Eh paano nangyari yan? Anong kademonyo ang Mando? Gaya po ng sinabi ko, Tatang, aswang po ang taong yan. Sa kasamaang palad, kamag-anak siya ni Badong. Totoo ang bali-balita tungkol sa pamilya ng taong yun. Habang nag-uusap ang tatlo, dumating si Javier. Natigilan nito sa paglalakad nang makita ang duguang katawan ng lalaki. Mando, pairam ako ng tinamaan ng lintik. Anong nangyari sa taong yan? Sino pumatay dyan? Dali-daling tinakpan ni Samuel ang bunganga nito dahil may mga tao sa paligid ng mga sandaling iyon. Naroon na din ang iba pang tauhan ni Mang Nicolas. Tumahimik ka, Javier. Pumasok ka dito kahit kailan talaga. Napakaingay ng bunganga mo. Ang laki-laki ng boses mo eh. Eh sino ba namang hindi magugulat? Meron ba? Hindi na ituloy ni Javier ang sasabihin dahil biglang kumilos ang lalaki. Gaya ng sinabi ko sa inyo, Mang Nicolas, hindi po siya normal na tao. Hindi mamamatay ang mga kagaya niya hanggat hindi napupugutan ng ulo. Pagpapaliwanag ni Mando, hindi pa rin makapagsalita si Mang Nicolas dahil sa mga hindi kapanipaniwalang nasasaksiyan. Eh kung ganun, bakit hinayaan mo mabuhay ang taong yan?
May ilang bagay pa akong itatanong sa kanya. Gusto ko malaman kung ilan sila at kung sino ang pinuno. Binuhusan nito ng tubig ang lalaki para makilala dahil puno ng putik ang mukha nito. Nang malinis, matanggal ang putik sa mukha. Nanlaki ang mga mata ni Javier dahil kilala niya ang lalaki. Carlos! Kilala ko ang taong yan ah. Pinsan siya ni Badong. Sinasabi ko na nga ba, babalikan ka nila Mando eh. Alam ko rin yun, Javier. Ikaw naman, Carlos, magsalita ka. Ilan kayo at sino ang namumuno sa inyo? Bakit kailangan mong malaman? Sa palagay ko hindi na mahalaga ang bagay na yon dahil mamaya lang nandito na siya. Malaking pagkakamali ang pagpapakawala mo kay Badong. Siguradong makakarating ang impormasyon kay Araneo. Nagkatinginan si Mando at Mang Nicolas. Kung magiging banta siya sa seguridad ng baryong ito. Sige Mando, tapusin mo na siya. Habang hindi pa nagpupunta dito ang ilan sa mga tauhan ko. Siguraduhin mo lang na malinis ang pagkakagawa mo. Wika ng matanda matapos ay umalis. Ayos lang kung hindi mo sabihin sa amin kung sino ang pinuno nyo. Malalaman ko din naman mamaya, hindi ba? Binunot ni Mando ang malaking itak na pangputol ng buto ng baka. Walang pagdadalawang isip na tinaga sa leeg si Carlos. Matapos ay inutusan nito si Samuel na sunugin ang bangkay. Ay nako, siguradong malaking gulo ang mangyayari at sa mga sandaling ito, nakarating na sa mga kaanak ni Badong ang naganap. Alam ko ang ugali ng mga aswang. Hindi sila basta sumasalakay ng hindi naghahanda. Gagamitin natin ang panahon na yon para malaman ang susunod nilang gagawin. Naku, ano ba yan? Pista pa naman sa susunod na linggo. Sana lang wag silang manggulo. Maraming madadamay na tao. Hindi sila gagalaw sa maraming tao. Pero kailangan pa rin mag-ingat. Javier, dahil ikaw naman ang nakakakilala sa kanila, maaari mo bang bantayan ang kilos nila Badong? Kaya ko namang gawin yon pero natatakot ako Mando. Baka ako yung balingan nila eh. Hindi gagalaw ng mga taga dito ang mga yan. Lalo pat kakilala mo sila. Kahit papano, alam ko kung paanong kumilos sa mga aswang. Yan ang trabaho ko noon, Javier. Kaya magtiwala ka sa akin. Pagsapit ng gabi, tuloy ang trabaho sa katayan. Maging si Javier ay pumwesto pa din sa palengke. Sa pagkakataong iyon kasama na si Mando. Mabuti naman sinamahan mo ako dito. Natatakot talaga ako sa mga yun eh. Lalo pa yung sinabi nilang Araneo. Isang beses ko lang siyang nakita. Masasabi kong dapat talagang katakutan ng taong yun. Hanggat nandito ako, walang gagalaw sa'yo. Magtiwala ka lang. Alam ko, Mando. Kaya nga nagpapasalamat ako eh. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin noon na dati ka palang rebelde? Kung sinabi ko sa inyo ang nakaraan ko, sa palagay mo may tatanggap ba sa akin na trabaho? Oo naman. Hindi mo kilala si Mang Nicolas. Kaya nga siya kinilalang pinakamabait na tao dito sa baryo. Alam mo bang halos lahat ng mga kasama natin, patapon na ang buhay? Napansin ko nga. Mabait talaga si Mang Nicolas. Kaya nakakapanghinayang kapag hindi ayusin yung trabaho natin dito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang isa sa mga kasama nila sa katayan. Humahangos ito at namumutla. O Pidoy, anong nangyari? Si Mang Nicolas, sinugod sa ospital. Napatayo si Mando nang marinig ang sinabi ng kasama. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng matanda. Habang nasa daan, pinaliwanag ni Pidoy ang nangyari. Ayon dito, naglilinis ang matanda sa likod ng kanilang katayan nang bigla itong dambahin ng malaking aso.
Mabuti na lang naroon ang ilan sa mga tauhan kaya naagapan. Naisugod sa ospital ang matanda. Nagtamo ng malaking sugat sa leeg ang matanda na kung hindi naagapan, maaari itong mamatay. Nakita nilang natutulog si Mang Nicolas. Ayon sa doktor, maayos na ang kalagayan nito at kailangan na lang magpahinga. Nanatili sa silid si Mando hanggang sa magkamalay ang matanda. Ay nako, naabala ka patuloy, Mando. Pasensya ka na. Hindi ko na malayang may aso pala sa likod ng katayan. Doon nga po ako nagtataka, Manong eh. Wala namang asong nakatali doon. Sa palagay ko, hindi pangkaraniwang aso ang umatake sa inyo. Hindi ko rin alam, Mando. Pero malaking aso talaga yun eh. Kulay itim ang balahibo. Nakakatakot ang mga mata. Hindi nga aso yun, kung hindi isang aswang. Nabibilang sa hanay na mga gabunan. Ano naman ang gabunan? Malalakas na uri ng aswang na kayang mag-anyong hayop. Isa sa pinakamataas na lahi ng aswang ang mga gabunan. Pero sa tingin ko, hindi nito intensyon ang patayin ka. Hindi ako sigurado. Pero ganun pa man nagpapasalamat ako. Naroon ang mga tauhan natin para tulungan ako. Kaya nga po, Manong, ligtas na po kayo dito. Magpahinga po muna kayo. Kailangan kong balikan si Javier sa palengke. Kung sinalakay ka ng mga aswang na yun, siguradong nanganganib din ang buhay nila. Matapos masigurong ligtas ang matanda, binalikan ni Mando si Javier. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo nang makita na nasa mabuti itong kalagayan. Dumito ka muna. Pupuntahan ko lang ang mag-ina ko na naiwan sa bahay. Hindi na kailangan, maya-maya lang nandito na sila. Pinasundo ko na kay Samuel. Doon muna kayo manatili sa bahay ko kahit papano. Siguradong kaligtasan nyo dun. Maraming salamat, kaibigan. Maaasahan ka talaga. Wala yun. Malaki din ang naitulong mo sa akin ha pagdating sa gawain natin sa katayan. Kaya patas na tayo ha. Maya-maya ay dumating si Aling Hilda kasama si Samuel at mga kapatid nito. Anong meron, Javier? Inimbitahan mo daw kami sa bahay niyo. Wala naman, Manang Hilda. Simpleng kainan lang sa bahay. At kung maaari, doon muna kayo mamalagi. Para may kasama naman ang asawa ko. Kabuanan kasi nun eh. Anumang oras baka bigla na lang manganak. Tugon ni Javier. Sumang-ayon naman si Aling Hilda dahil malapit na din sila ng asawa nito. Sige na, Javier, ako nang bahala dito. Siguraduhin mo muna ang kaligtasan ng asawa mo. Muli maraming salamat. Walang kaso, Mando. Sige, babalik na lang ako ha. Ihatid ko lang sila Manang Hilda sa bahay. Pag-alis ni Javier, nagdagisaan ang mga mamimili. Kaya naman naging abala si Mando at Samuel. Ilang minuto ang lumipas ay humupa na ang tao. Naubos ang panindang karne. Samuel, ang mabuti pa, sumunod ka doon sa tiyo Javier mo. Ako nang bahalang magatid ang mga gamit sa tahanan ni Mang Nicolas. Mag-iingat po kayo, tay. Sumunod po kaagad kayo, ha? Sige, ako nang bahala. Lumakad ka na. Siguraduhin ligtas ang nanay at mga kapatid mo. Tumuloy na si Samuel papunta sa bahay ni Javier. Samantalang si Mando naman, inihatid ang mga gamit sa tahanan ni Mang Nicolas. Dumaan ito sa ospital para ibigay sa matanda ang pinagbentahan ng karning baka. Medyo madilim na nang nakaalis ang Ginoo sa ospital. Kaya naman nagmadali itong makarating sa tahanan ni Javier. Ngunit habang naglalakad sa daan, nakita nito ang ilang kalalakihang naglalakad na tila may kung sinong hinahanap. Bawat taong madadaanan, hinihintuan at kinakausap. Nagtago sa likod ng poste si Mando
para hindi mapansin ng mga ito. Nang umalis ang kalalakian, sinundan niya ito. Dinig ni Mando ang pinag-uusapan na lamang mga kamag-anak nga ni Badong. Naghahanap sa kanya ang mga ito. Lumihis ng daan ng Ginoo. Kaagad nakarating sa bahay ni Javier. Binalita sa kaibigan ang nangyari. Inaasahan ko na yan, Mando. Kaya huwag kang mag-alala. Nasabihan ko na mga kapitbahay na huwag kayong ituro. Salamat, Javier. Malaki ang utang na loob namin sa'yo mag-anak. Isang sabi mo pa na may utang ka sa akin, sisingilin talaga kita. Sinabing wala yun eh. Sino pa ba magtutulungan? Kundi tayo-tayo lang, di ba? Habang nag-uusap, nakabantay si Samuel sa bakuran. Nakatago ito sa paanan ng malaking puno upang hindi makita kung sakaling may dumating na kalaban. Hindi nagtagal, nakita nito ang anino ng dalawang kataong paparating. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isa sa mga ito ang lalaking nakasalubong nila nung nakaraang araw. Mabilis na pinunta ni Samuel ang ama na noon ay nakikipag-usap kay Javier. Tay, may paparating. Nakilala ko ang isa sa kanila. Yung lalaki mahaba yung buhok. Nakasalubong natin sa daan nung isang araw. Dumungaw sa bintana si Javier. Nagulat ito dahil ang lalaking tinutukoy ni Samuel walang iba kung hindi si Araneo, ang kasalukuyang pinuno ng angkan nila Badong. Talagang dito pa sila sa bahay nagpunta. Sandali lang, huwag kayong lalabas, Mando ha. Ako nang harap sa kanila. Naglakad palabas ng tahanan si Javier para harapin ang dalawang panauhin. Nandito ba ang taong nagngangalang Mando? May nakapagturo kasi sa akin na narito siya. Wala dito ang taong hinahanap nyo. May sarili siyang tahanan na. Bakit hindi nyo puntahan doon? Biglang hinila ng lalaki ang kwelyo ng damit ni Javier. Pinagsusuntok sa sikmura. Ngayon, magmamatigas ka pa rin ba? Huling beses, nasaan ang tao na nagngangalang Mando? Akmang magsasalita pa sana si Javier nang biglang sumigaw si Mando. Nakatayo na ito sa labas ng bakuran. Bitawan mo ang taong yan. Ako ang hinahanap nyo, hindi ba? Binitawan ng lalaki si Javier. Naglakad papunta sa kinakatayuan ni Mando. Tumakbo papasok ng tahanan si Javier. Habang si Mando naman, pumasok sa masukal na kawayanan. Nagpahabol pa ito sa dalawang lalaki para ilayo sila sa tahanan ng kaibigan. Ngunit laking pagtataka ni Mando. Hindi nakasunod sa kanya ang mga lalaki, pero nararamdaman ang kanilang presensya. Huminto ang Ginoo at pinakiramdaman ng paligid nang biglang may bumulusok mula sa itaas. Nagulat si Mando. Ito ang unang beses niya na makakainkwentro ng isang lumilipad na aswang. Nagawa man niyang iwasan ang atake mula sa itaas. Ngunit hindi siya nakaligtas sa atake na mula naman sa malaking aso. Sinakmal nito si Mando sa braso. Inihagis. Nabitawan ang itak kaya hindi magawang makaganti. Alam ni Mando na wala siyang magagawa sa dalawang nilalang. Lalo na ang isa sa mga ito ay may kakayahang lumipad. Nagulat ka ba? Siguro sa dinami-dami ng mga nakasagupa mo, ngayon ka palang nakainkwentro ng aswang na may kakayahang lumipad. Hindi nakapagsalita si Mando. Pilit na nag-iisip ng paraan kung paanong makakaligtas sa dalawang kalaban. Aminado ko ngayon lang nakainkwentro ng isang kagaya mo. Pero hindi ibig sabihin, natatakot na ako sa'yo. Dapat lang na matakot ka dahil dito ka na mamamatay.
Naglalakad palapit sa kanya ang malaking aso. Bagyang umatras si Mando. Swerte namang nasagi nito ang nabitawang itak. Dali-daling dinampot ng Ginoo ang sandata. Tumakbo papunta sa malaking aso. Walang pagdadalawang isip na itinarak ang itak sa likod ng nilalang, dahilan para umatungal ito ng napakalakas. Nanlaki ang mga mata ni Araneo. Mula sa itaas ay sinubukan nitong atakihin si Mando. Pilit namang tinumba ng Ginoo ang malaking aso at ito ang tinamaan ng kuko ni Araneo. Napasigaw sa galit ang gabunan. Muling lumipad pa itaas. Ngunit nang sugurin na nito si Mando, wala na ito sa kinaroroonan. Lumapag sa lupa si Araneo at pinakiramdaman ng paligid. Hindi nito malaman kung nasaan si Mando dahil hindi niya naaamoy ang Ginoo. Laking gulat ni Araneo nang may tumarak sa kanyang likuran. Napasigaw ito. Pilit na binubunot ang tulos na gawa sa kawayan. Samantalang si Mando naman, nakatago sa likod ng isang puno, nagtataka kung saan nanggaling ang tulos. Nanlaki ang mga mata ng Ginoo nang makita si Samuel, nakatayo sa likod ni Araneo. Hindi ka na makakaligtas ngayon. Tay, bilisan mo. Tagpasin mo na yung ulo ng aswang na yan. Muling sinaksak ng binata ang isa pang hawak na sibat. May sima ito, kaya hindi makakaalis si Araneo. Ito ang sibat na ginagamit nila sa tuwing huhuli ng nakawalang baka sa katayan. Nakakalas ang bandang ulo nito na nakakabit naman sa kadenang hawak ni Samuel. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa isang malaking kahoy upang itali ang hawak na kadena. Muli itong dumukot ng sima sa bulsa. Inilagay sa dulo ng sibat. Sabay bato sa bandang hita ni Araneo. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyang magapos ang napakalakas na gabunan. Dahan-dahang hinila ni Samuel ang mga kadenang nakakabit sa katawan ni Araneo. Pasandal sa malaking puno. Iginapos ito para hindi makawala. Salamat Samuel. Mabuti na lang at dumating ka. Kung hindi malamang kinabukasan pinaglalamayan niyo na ako. Narinig ko ang atungal na parang nanggagaling sa aso. Kaya naisip ko po kayo. Mahusay. Pero siguraduhin nating hindi na makakawala ang isang to. Muling hinila ni Samuel ang mga kadena upang humigpit ang pagkakatali sa aswang. Sa tingin mo mapapatay ako ng hawak mong sandata. Nagsasayang ka lang ng lakas, Mando. Gaya ng mga kasamahan mong rebelde, mamamatay ka din. Sa palagay ko hindi mangyayari ang sinasabi mo. Binunot ni Mando ang isang punyal na nakasugbit sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Araneo dahil kilala nito ang hawak na punyal ng Ginoo. Ang punyal na yan ang kumitil sa marami kong kalahi. Paanong napunta sa iyo ang sandata ni Tandang Tobias? Simple lang. Dahil ang taong yon, walang iba kung hindi ang aking maestro. Siya din ang commander ng mga rebelde na pinagpapapatay ng mga lahi mo. Kung ganon, nagkataon lang ba na nakita tayo sa lugar na ito? Sa palagay ko ay hindi. Pilit pa rin kinakalas ni Araneo ang kadenang nakagapos. Ngunit tila habang kumikilos ito, lalo lang humihigpit ang pagkakatali. Huwag mo nang subukan dahil hindi ka makakalis sa pagkakatali ko. Sa tuwing hihilain mo ang mga kadena, lalo lang itong sisikip at tuluyang mapuputol ang parte ng katawan mo kung saan ito nakapulupot. Mga walang iya kayo. Sumigaw ng malakas si Araneo. Sa pilitang pinutol ang kadena. Dahil dito, nawalan siya ng isang kamay. Hinila nito ang simang nakatarak sa kanyang binti. Dahilan para tuluyang makalas ang kadena. Matapos ay lumipad ito pa itaas.
Humanda kayo dahil sa oras na makabalik ako. Pagbabayaran niyo ang kahiyang ito. Sundan natin siya, Tay. Hindi dapat makatakas ang aswang na yan. Hindi na kailangan, Samuel. Tayo ang pakay nila at siguradong hahanapin nila kung nasaan tayo. Tara, kailangan natin bumalik sa bahay. Ligtas ang ina at mga kapatid mo sa bahay ni Javier. Dali-daling tumakbo ang mag-ama pabalik sa kanilang tahanan. Inantay ang pagdating ng mga kalaban. Nakakapagtaka, Tay. Bakit mo sila pinatakas? May inaantay akong dumating. Maliban kay Araneo, may isa pang mas malakas kaysa sa kanya. Yon ang gabunang pumatay sa mga kasamaan ko noon. Hindi ako maaaring magkamali na ang lahing nandito sa bayan, yan din ang lahi na nanggagambala sa atin noon. Sa pagkakataong ito, matitikman nila ang galit ko. Bata pa ako nun kaya hindi ko nagawang ipaglaban si nanay. Pero ngayon humanda sila. Mag-iingat ka pa rin, Samuel. Maaaring mas marami silang sasalakay. Ayoko malagay ka sa alanganing sitwasyon. Kaya kung sakaling nakita mo na hindi tayo mananalo, tumakbo ka. Hindi ko yon gagawin, Tay. Kung mamamatay ka habang nakikipaglaban, mas gugustuhin ko na gano'n na lang ang mangyari sa akin. Huwag kang magpapadalos-dalos sa mga kilos mo, Samuel. Dahil kahit saang anggulo tignan, mga aswang pa rin sila. Nakaupo ang mag-ama sa atangan ng bahay habang inaantay ang pagdating ng mga kalaban. Alam ni Mando ang galaw ng mga aswang. Siguradong hahabulin siya ng mga ito. Sinadya niyang mag-iwan ng palatandaan para masundan siya ng mga kalaban. Ilang minuto pa, naramdaman na ni Mando ang paparating na panganib. Marahan itong tumayo. Tinanggal ang mutsyang tangan na nakasabit sa kanyang leeg at sinuot kay Samuel. Bakit mo binibigay sa akin tong mutya mo, Tay? Maaring ako nagmamay-ari niyan. Magmula ngayon pinapamana ko na sa iyo ang mutya. Ingatan mo ang gamit na yan. Dahil halos buong buhay ko, pinangalagaan ako ng gabay ng mutya at siguradong ganun din ang gagawin niyan sa iyo. May laban pa tayong dapat harapin, Tay. Kaya hindi ko maaaring tanggapin ang mutya na ito. Hindi, anak. Ngayon mo higit na kailangan ng proteksyon, kaya wag nang matigas ang ulo. Tanggapin ang mutya. Gamitin ito para protektahan ang ating pamilya. Wika namang Mando sabay tayo. Naglakad ito papunta sa kanilang bakuran upang harapin ang mga kalaban. Nagulat si Samuel nang biglang bumulusok pababa mula sa kalangitan ang isang nilalang. Muli tayo nagkita, Mando. Kagaya ng pinangako ko, babalikan kita. At sa pagkakataong ito, hindi ka makakaligtas. Mabilis na sinugod ni Araneo si Mando na kagad namang sinalubong ng Ginoo. Isang malakas sa suntok ang sabay na tumama sa kanilang mga pisngi. Nagpalitan ng sunod-sunod na suntok ang magkabilang panig hanggang sa mapagtanto ni Araneo na hindi niya basta-bastang matitibag si Mando. Mukhang nagkamali ako ng pagtansya sa iyo, Mando. Totoo nga ang sinabi ni Badong. Meron kang kakaibang kakayahan. Ang ipinagtataka ko, bakit parang wala naman ako nararamdaman sa iyo? Saan ang gagaling ang lakas mo? Ang lakas ko ay nanggagaling sa determinasyong talunin ka. Bigyan ng wakas ang walang tigil niyong panggugulo sa mga tao. Ikaw ang pipigil sa akin. Sa antas mong yan, ilang atake na lang ay bibigay na ang katawan mo. Paano mo pa ako matatalo? Mukhang hindi mo pa rin napapansin. Lumingon ka sa likuran mo. Nilingon ni Araneo ang direksyong itinuro ni Mando. Nanlaki ang mga mata nang makitang sakal-sakal na ni Samuel ang kasamang gabunan. Iniampas ito ng binata sa lupa
ibinalibag papunta sa kanyang kinakatayuan. Ano ginawa niyo? Si Amoro ang pinakamalakas kong alaga. Paano mong napatay ang isang gabunang aso? Gabunan din pala ang asong yan. Hindi ko man lang naramdaman yung lakas niya. Nagulat si Araneo dahil hindi man lang nito naramdaman ang presensya ni Samuel. Akmang susugod sana ito, ngunit biglang nawala ang binata sa kinakatayuan. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Nasaan na yung sinasabi ni tatay na mas malakas kaysa sayo? Bakit parang wala siya? Napatingin si Araneo kay Mando na noon ay nakangiti ng nakakaloko. Sabi sa'yo hindi ako ang taong tatapos sa'yo. Walang yaka. Hindi man ngayon, pero pagbabayaran mo ang ginawa mo. Patuloy kang uusigin ng aming angkan hanggang sa makamit namin ang hustisya. Huwag ka nga maingay! Wika ni Samuel sabay suntok sa mukha ni Araneo. Sunod-sunod na atake ang ibinigay ng binata. Saka pa lamang napagtanto ng gabunan na hindi pang karaniwang lakas ang pinaparamdam sa kanya ng binata. Ano ang pinaggagalingan ng lakas mo? Talaga bang gusto mong malaman? Sige Samuel, sabihin mo sa kanya ang pinagmumula ng lakas mo. Simple lang. Ito ay isang uri ng bertud na nakuha ng maestro ni tatay sa inyong pinuno. Bagaman malalakas kayo, pero walang papantay sa gabunang nauna sa inyo. Pagpapaliwanag ni Samuel, simula nang hawakan ng binata ang mutsyang ibinigay ng ama. Nakita din ito ang kasaysayan at pinagbulan ng kanyang mutya. Nagmula ito sa pinakamataas na gabunang natalo ng maestro ni Mando na kalaunan ay pinamana sa kanya. Ngunit hindi pa rin ito gaanong nagagamit ni Mando dahil wala itong ganang manugis sa mga aswang. Ang maestro mo ang nagnakaw ng bertud ng pinuno namin. Hindi ninakaw Araneo, kundi kinuha bilang pabuya. Tapusin mo na to. Kung gusto niyo akong patayin, sige na. Total ito din naman ang kakaantungan ko. Yun talaga ang mangyayari sa'yo. Sa kamay ng anak ko. Binunot ni Mando ang punyal na ibinigay sa kanya ng maestro. Inihagis papunta kay Samuel. Kung may huling salita kang gustong sabihin, simulan mo na. Wika ni Samuel sabay tutok ng patalim sa leeg ng nilalang. Hindi na ito nagsalita. Ipinikit na lang ang mga mata na tila tinatanggap ang kapalaran. Ginilit ni Samuel ang leeg ni Araneo hanggang sa tuluyang maputol. Inihagis ito ng binata papunta sa paanan ng ama. Ngayon siguro naman, magiging sapat ng katibayan ng ulo ng aswang na yan bilang patunay na hindi nila tayo basta-bastang magagalaw. Hindi pa rin sila titigil, Samuel. Yan lang ang tanging tiyak na mangyayari. Kung ganon, antayin natin ang muling pagbabalik ng mga aswang na yan. Pilit ko nang tinalikuran ang buhay na ito. Pero mukhang ito ang magiging tadhana mo, anak. Kaya wala akong magagawa kung hindi hayaan kang gawin ang nararapat. Matagal ko na pong gustong sundan yung yapak niyo, tay. Kaso lang bata pa ako noon eh. Pero ngayon kaya ko nang gawin. Ipinapangako ko na poprotektahan ko ang ating pamilya. Pag-uusap ng mag-ama. Sa paglipas ng panahon, nagawang makapasok ni Samuel sa militar gamit ang bertud na binigay ng kanyang ama. Ipinagpatuloy nito ang pagtugis sa mga aswang. Naging mas malawak ang saklaw ni Samuel dahil nasa posisyon nito at may karapatang magtanong-tanong. Kalaunan tila naging payapa ang buong probinsya. Walang aswang na nanggagambala. Sa inala ni Mando, wala na sa kapuluan ang mga ito. Tumawid na sa probinsya ng Iloilo.
Ngunit nanatili pa ring alerto sina Samuel. Lalo pat alam ng binata, malaking gulo ang pinanggalingan nila ng kanyang ama. Samantalang si Mando, pinagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi nagtagal dahil wala namang naiwang kamag-anak si Mang Nicolas. Inihabilin ng matanda ang pangalaga ng katayan sa pamilya ni Mando. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nawala ang mga gabunan at naging payapa ang pamumuhay ng buong mag-anak. Bago pa man pumanaw si Mando, nagawa nitong tuparin ang pangarap na magkaroon ng payapang buhay para sa mag-ina. Bagaman na mayapa na, hindi pa rin nawawala kay Samuel ang pagiging alerto. Lalo pat alam niya na umaaligid lang ang kanilang mga katunggali. Sa tuwing titignan ni Samuel ang larawan ng ama, bumabalik sa kanyang alaala ang pagitan laban sa isang mamang butsero at 2 gabunan.